Ninakawan at pinagbantaan ang isang motorisang dumaan sa gitna ng protesta sa EDSA. Kabilang siya sa marami pang naipit sa traffic dahil sa biglaang protesta ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayong may permit na ang rally ng INC, sinisiguro ng mga otoridad na mababawasan ang hassle sa biyahe. Live mula sa EDSA People Power Monument, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, hanggang kailan ba ang protesta dyan? Extended ba? Alam mo, kumpara nga kahapon, tila mas swabe na at mas maluwag na yung daloy ng trapiko, partikular na dito sa EDSA northbound, sa kabilayan na isinasagawang kilos protesta sa kayan. Pero hindi maitatanggi na may ilan pa ring mga motorista at mga may sasakyan, mga commuters na tila atrasado yung kanilang naging pagkilos at nahirapan dahil nga sa patuloy-tuloy pa rin na programa na isinasagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo. Sir, ano nangyari sa inyo? Ba't ano po? Ginawa, pinagkukuran ako. Wala nga eh, ginawa nga nila eh. Ano ba yung pinaglalaban yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Umaalma ang viral na rider na ito sa kasagsagan ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA kahapon. Sa pilitan umanong kinuha ang susi ng kanyang motor. Sa gitna ng pagsasalita niya ay sinagot pa siya ng isang lalaki na tila may pagbabanta. Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Isa lamang ang naturang rider sa naperwisyo ng protesta. Sandali ring hindi nadaanan ng EDSA busway sa harap ng White Plains nang harangan ito ng bus ng mga rallyista. Rumesponde naman ng mga otoridad para muling buksan ang kalsada. Ngayong araw, tiniyak ng MMDA na may 3 lane ng madaraanan ng mga sasakyan at motorsiklo. Hinihikayat din ng publiko na hanggat maaari ay mag-MRT muna o di kaya ay sumakay ng EDSA bus carousel para maiwasang maipit sa trapiko. Ina-advise po natin ating mga kababayan na iwasan po yung EDSA as much as possible, lalo yung lugar na pinanggaganapan noong rally sa may People Power Monument. At gumamit po ng alternatibong daan, in-ensure naman po natin na cleared yung mga daan na yan. At ganoon din po, sana po yung sa ating mga kababayan, planuhin natin yung ating pagbiyahe. Kung ikukumpara kahapon, mas maluwag na yung daloy ng trapiko dito sa EDSA northbound. Pangunahing dahilan dyan, 3 lanes na kasi yung nabuksan, kaya nakakadaan na ng mas maluwag yung mga sasakyan, pati na rin mga motorsiklo. Isa sa mga ginagawa pa rin sa ngayon ay yung pagpapaalis sa mga nakahambalang at mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ayon sa Quezon City LGU, may permit ang rally ngayong araw. Nakaschedule yan hanggang alas 8 ng gabi. Pero malinaw na walang permit ang INC sa unang araw ng kanilang kilos protesta. Bagay na iniimbestigahan na ng LGU ngayon. May violation ng Illegal Assembly Act yun. Kaya yun, iniimbestigahan pa. At yun ang magiging basis natin na pag nangyari ulit ngayon, cancel ang permit nila dahil meron sila mga violation na ginawa. Ang tanong ng marami ngayon ay kung magtutuloy-tuloy ba ito lalo't umuugong ang posibilidad na magpapatuloy ang kilos protesta hanggang bukas. Ayon naman sa Quezon City LGU, open-ended naman ang permit. Maaari raw itong aprobahang muli basta't magsusumite ang organizers ng request for extension para maipagpatuloy ang event sa mga susunod na araw. Nakatanggap din sila ng impormasyon na posibleng umabot sa 100,000 ang bilang ng mga dadalo rito kaya't naghahanda na rin sila ng karagdagang kawani. Challenge sa amin yun, manpower, logistics, etc. Pag sila dito natulog, babantayan namin sila. Ibang istorya yun kaya malalaman namin kung kaya namin i-secure yung public order today. Yun ang basis para i-approve natin yung susunod na permit. Nakabantay din daw ang mga pulis para matiyak na susunod ang mga rallyista sa kondisyong nakasaad sa permit. Nakalagay rin naman sa condition that they should follow all the conditions. They should not close the roads. They should be orderly, so on and so forth. And kasama rin po sa kondisyon doon na they may be allowed to continue or to extend yung time ng kanilang gathering once the request for an extension and it will be approved and once it is approved by the city government.
Pinabulaanan naman ng pulisya ang kumakalat ng mga social media post na hinaharangan nila ang ilang bumabiyahe para makiisa sa rally. We regularly conduct yung mga checkpoints sa ating mga borders. This is not specifically to prevent anybody from coming to Metro Manila, pero yung atin po is to safety. Always, ang safety po ng public ang ating tinitignan. So we are filtering, normal naman po itong ginagawa, di ba? So it just so happened siguro that they had a gathering yesterday na napapansin nila ito. Ayon naman sa National Capital Region Police Office, na monitor nilang mga hindi kasapi ng INC ang sumama sa pagtitipon. Tinututukan na raw ng Intel Operative ng hanay nila ang mga hindi pinangalan ng individual. Samantala, sinubukan naman ng media na kunan ng pahayag si Interior Secretary John Vic Remulla kaugnay sa surprise rally ng INC. Pero hindi sumagot ang kalihim at naglakad lang palayo. Haharangin. Kasi gusto natin pumunta rito. Papakita lang muna natin yung current na situation dito sa People Power Monument. Makikita ninyo sa bandang kaliwa ng inyong screen, dito nagtitipon-tipon yung mga miyembro ng INC at kasalukuyan gang ongoing yung kanilang programa. Kanina may mga nagpapatugtog, mga kumakanta, mula pa tanghali yan, tuloy-tuloy yung sinasagawa nila. At from time to time, may mga nagde-deliver din ng mga speeches. At ngayon nga, kung mapapansin ninyo, medyo nagbubukas na ng payong yung ilan dito, ng mga attendees dahil nagsisimula na rin umambon dito. Bukod dyan, pakita rin naman natin sa bahagi naman ng kanan ng inyong screens. Makikita po ninyo yung ilang mga attendees na nandito na dahil marami nga po sila, nagsisiksikan na yung iba mula kanina pa. Sa kabila niyan, may nakaharang naman o may inilatag naman ng mga concrete barriers yung mga miyembro ng kapulisan natin at ng MMDA para masigurong walang spillage at hindi na ma-occupy yung iba pang mga lanes ng northbound ng EDSA na baka mag-cause pa ng traffic. Kaya hanggang sa ngayon naman, very orderly manner naman yung sinasagawa nilang programa dito at meron din tayong mga miyembro ng Coast Guard na patuloy na nagbabantay ng trapiko at ng sitwasyon dito. Yan muna ang latest mula dito sa People Power. Marami ang nagsasalita. Iyan, anong parusa ang pwedeng kaharapin noong mga PUV driver at operator na nakita raw na pumunta dyan sa rally at hindi namasada? Sana marinig tayo. At sana makinig talaga. Hindi yung nagbibingi-bingihan. Kasi yung nagbibingi-bingihan, nakakarinig pero ayaw makinig. Yan. Kaya tayo, kahit ayaw nila. Alright, maraming salamat Ian Suyo. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.